DY Patrol Morning Edition. DY Patrol Morning Edition. Isang medyo na mainit na umaga po ng Martes. Ang ating pong pagbati po sa inyong lahat. Walang Marites. Today is Martes, August 2, 2022. At syempre mga kadiwa, tulad po ng bati, sumasa inyo po ang isang edisyon ng ating programa, DY Patrol Morning Edition, na sumasagpapawid pa rin po ito sa impilang ito ng NDSD WDY 1107 sa pilitan ng inyong mga radyo. At syempre sa ating DWND 88.5. At ang ating pong partner, kumbaga nga po ang ating programang DY Patrol Morning Edition, teleradyo na po tayo sapagkat tayo po napapanood sa telebisyon. Courtesy po ng ating kapitbahay channel ng CMD. Good morning sa lahat po ng mga bumubuo sa CMD Cable. Magandang beautiful morning of Tuesday ang ating pagbati sa inyo lahat at higit po sa lahat sa ating mga kababayan nasa iba't ibang panig po ng ating mundo. Good morning! Ayan, Gandang umaga labak mga kagayan. At siyempre, katulad po ng dati, ito po ang inyong lingkod, Conrad de los Reyes. May pong umaga na ito ng Tuesday. Kahit pa paano pang 5 beses na for the 5th time around. Nagkaroon po ng igangay dagdag at bawas sa presyo po ng produktong petrolyo. Pero meron pong bawas for the 5th time around, pang 5 beses na po. Sa loob po lamang ng buwan ng June, July at August, unang linggo po ng unang ikangay rollback, dagdag bawas sa buwan po ng Agosto. Ngayon pong araw na to ay may bawas po ang presyo ng produktong petrolyo, particular po ang presyo po ng diesel. Samantala ang gasolina, meron pong ikangay dagdag bawas lamang po sa diesel at dalgi po sa liquefied petroleum gas or LPG. Gandang balita po ngayong umaga na to yan para po dun sa mga kababayan natin na may pinapatag sa sasakyan na diesel ang kanilang mga sasakyan. Samantalahin po natin ang pagkakaroon po na mababang presyo ng produktong petrolyo sabi po nga natin pang 5 beses na po for the 5th time around ang presyo ng diesel bumaba. Pero sabi nga natin, kaya tayo po magdiwang kahit konti, ngumiti po tayo sapagkat hindi po natin alam sa mga susunod na araw kung bigyan namang magkakaroon ng pagtaas ng presyo. Okay lang sana kung magtaas ng presyo sa susunod na linggo. Halimbawa wag naman sana maging big time rollback. Kumbaga, baka dito isipin naman po natin, isang suntok lang, bawi na kagad yung 5 beses, 5 beses na rollback na ginawa ng mga igangay, mga may-ari ng iganga, ito pong sa ilalim po, ito pong industriya ng petrolyo o langis na tinatawag. Kahit pa paano, good morning na lang din po ang ating pagbati. I hope that ang morning po natin is good because of this igangay dagdag presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw, August 2, na kung saan ang Philippine Shell at Sea Oil po ang bawas na presyo po nila sa gas. Ito po yung gas, yung kerosene gas is 75 centavos, 75 centavos ang bawas presyo sa kerosene. Samantala sa diesel, ang laki-laki. Wala pang piso sa diesel. Ang bawas po hindi po naman, sa diesel po ay 60 centavos o hanggang 75 centavos. So, laki, no? Danag. So, 60 centavos po sa diesel. Ang bawas mo ng presyo ng diesel, 60 centavos. Malaki na rin. Sabang 75 naman po, 75 centavos naman, ang dagdag presyo naman sa gasolina. Ayun na nga sinasaba ko, si Zian Abalos Bautista, mabuhay. Ayan, good morning Zian J. Abalos Bautista. Abalos, how are you, Balong? Good morning, guwapo ka pa rin ba? Sinasabi mo, pinagmamalaki mong guwapo ka,
Good morning, Kalbo! Mario Diaz ng Ballesteros, Cagayan. Magandang morning. At good morning din kay Ronaldo Magdasio. Ayun nyo, kapitbahay Q. At kay Manang Fe Baligod. So, yun po ang ating dagdag presyo po sa gasolina ay 75 centavos. Kaparehong oil price adjustment din po ang ipinatupad po ng Clean Fuel at Petrogas. No? So, nauna na po yung Shell, Philippine Shell at Fuel. 75 centavos po ang bawas presyo po sa gas o kerosene. 60 sentimo naman sa diesel. Ayan. Ang mamaya pong alas 8 ang Clean Fuel ay ikakasa po nila yung kanilang mamayang alas 8 saka pa lamang po sila magbababa. Uyong kang ha. Sabi ba naman, boss, isang ngiti nga lang dyan. Bibinibo mo pa ako. So, yung Clean Fuel at Petrogas, kaninang alas 6 po sila nagpatupad ng kanilang rollback. Samantalang Clean Fuel ay mamayang alas 8, 1 ng umaga. Magpapatupad din po ang petrol ng 2 pesos and 5 centavos per kilogram. Na rollback sa kailang liquefied petroleum gas o LPG. Malaki-laki rin to Abay, bili mo yung aking happy birthday ka Albert Olivetti Tolentino Jr. Good morning, Albert Olivetti Tolentino Jr. Happy birthday, Ayan, birthday niya ngayong morning. Ayan, ngayong araw to, August 2, Ayan, pakanton ka lang, balong. 2 pesos and 5 centavos per kilogram ang rollback sa LPG ng Petron, samantala at 1 peso and 15 centavos naman sa auto LPG. Epektibo kayo ng alas 12 ng ating gabi, ginawa po ng Petron ang pagpapatubad po nila ng kailang LPG at ng kanilang presyo ng produktong petrolyo. Habang 170 per kilogram or 170 per kilogram or 18 pesos per 70 per 11 kilogram na rollback naman sa LPG ang ipapatubad ng Easter Petroleum. Malaki-laki rin yun. So, kumbaga, 18 pesos, tama, 11 kilos kasi yung isang LPG. So, nice. Ngiti pa rin tayo, salubungin natin na may ngiti ngayong umaga ang pagkakaroon po ng dagdag presyo, dagdag bawas ng presyo ng produktong petrolyo. Partikular nga po ang bawas presyo sa produkto po ng petrolyo sa diesel at LPG. Ganon din po ang kerosene. Samantala ng gasoline, wag daw kayong ngumiti. may dagdag presyo po kayo na naglalaro po na 75 centavos ang dagdag presyo sa gasolina. Ay danag. Dahil na oras po natin 41 minuto bago makalipas ang oras ng alas 8 ng umaga. Sa ating po mga kababayan ay yun po ang ating weather dito. Pasalamat na lang tayo kahit ika nga madalas ang pagbuhos ng ulan every afternoon 3 o'clock. I put my hands. Alright. Ibang kanta ni Mol M. Code yun. Yoyo Villame. Hindi ko na yun. Good morning. Diyan sa may United Arab Emirates kay Janela Luna Jacinto. Naman. Kailan ba bakasyon? Naman. Huwag nyo kami kalimutan dito. Naman. Danag. Pag August na, malapit na September. Pag sumapit na ang September, Janel. Beka naman. September, October, November, December, 4 na buwan na lang. Christmas na, batiin na kita ng Merry Christmas habang wala pa September, Janel. Janel Luna Jacinto. Taga ano to Barangay Villa Concepcion na ata siya yan, di ba? Shout out ba ako sa mga taga Villa Concepcion? Shout out daw para sa inyo, sabi ni Janel Jacinto. Morning ay po tayo po ay magpasalamat kahit tayo po ay inuulan ting hapon. Maganda naman po yan. Kaya lang doon sa mga may tulo ang kailang mga bubong katulad ko, bubong sa kusina. Wala pa kasi pambili ng mga material. Kaya tapal-tapal lang muna Kagawad Paul, ano yun? Ano sabi ni Kagawad Paul? Ay po, danag. Ibig ko sabihin dito kanina, sa pagbukas ng bulan, okay na sa atin naman yan. Huwag lang tayo ikang yayanigin muli, o uugain muli, sapagkat base sa ating mga nakuha informasyon, meron naman po mga paglindol na nagaganap po sa iba't ibang bahagi ng ating bansang Pilipinas. Yan nga po sa Eastern Samar, 5.1 na naman po ang igang umalog sa kanila
ay naganag. Kahapon po yun. Ano? At, kaya nga po, papasalamat na lang po tayo kahit na tayo po ay inuulan na din hapon, magandang naman po sa atin yun. Maganda naman po yun para kahit papano magkaroon tayo ng imbak na tubig dyan po sa may Magat Dam. Alam niyo naman sa Magat Dam kailangan din nila yung mga tubig dyan. So, yung mga yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Inadaanag. Tingnan natin mamaya. Sabi ni Mr. Romy Santos, good morning partner, how are you? Fine, don't worry, we will go by and by. Abo kagawad, kailan kaya matuloy ang eleksyon? Diyak mo, no eleksyon na magdutong ka nga kagawad Paul, among bagitan mo kaano nga adadi di eleksyon, gabuta kunati Comelec matuloy iti eleksyon as far as barangay SK eleksyon into nung mapan nga Disyembre 5 tatamit lang na tawon isong uray-urayin tayo ado apo iti bagiti congressman ken senador nga nagfile po iti resolution na kaya dapelay nga may postpone na po iti ti eleksyon tatang tawon para kadagiti SKM barangay official. Urahin tayo po. Ito sumagbamanungal daw. At sumarunungal daw no matuloy na po itis SKM barangay election. Siya tayo tisag atong tunira po no siya kaya alay yung opinion ko ituloy latan. Matuloy kuman. Di ba? Dadag. Ay po. 15 minuto bago po umaga alas 8 ng umaga ay po dalag na balita para po sa mga ilan po sa mga ikangay na bumuno ng kooperatiba ng kuryente Iselco 2 yun pong pinakaama ng syudad ng Ilagan na si Mayor Jose Marie J. Diaz sa kanyang Facebook sa flag raising ceremony kanya nga pong inihayag ang kanyang ikangay saloobin na hikayat o ikangay yung pong panawagan nananawagan ang nabanggit na pudong lungsod ng Ilagan Mayor Jose Marie J. Diaz sa manager ng Isabela Electric Cooperative 2 or Iselco 2 na ang kanyang ikangay patuon sa kanyang pananalita na magbitiw na bumaba sa kanyang pwesto bilang General Manager ng Iselco 2 ay ito nga pong si General Manager David Solomon Sikyan. Mamaya po mga kadiwa, bibigyan daan po natin yan sa kabuuan ng ating DY Patrol Morning Edition. Again, ito po yung lingkod. Papasayaw ako Conrad de los Reyes. Ay, morning po muli sa mga nakalive na pala tayo ngayong umaga sa mga CMD Cable Vision. Ayan, morning! Sama-sama tayo hanggang alas 9 ng umaga. Abangan ninyo nga pala, may bago kaming programa ni Lance na yesterday sa himpilang ito ng NBS-CWDY. Abangan ninyo ang mga susunod pa mga kabanata sa oras po ng alas 3 ng hapon, alas 3 hanggang alas 4. Kung sa Channel 5, sa TV5, meron silang Manay Solid at saka sino ba yung isa? Yung kasama ni Manay Solid at saka yung isa pang chikadora din doon yung mahilig ng Marites si Nanay Pamin. Christy Paminit. Si Christy Pamin. Meron nga Manay Solid at Christy Pamin sa national, sa local po, meron po kami ipinagmamalaki proud na Marites po to. Si Emily Bautista. Ayan. Ganun pangalan niya, Emily Bautista. Tawagan nyo na lang siyang Mami M. Katambal po niya yun po sa programang Chika Chika Ding Ding. Hosted by Eddie Gay.
Eddie Gay and Mommy M. Tuwing hapon po yun, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Chika Dingding, yung mga latest po ng mga balita para po sa mga paboritong artista, kanila po ang imamarites sa inyo kung ano po ang mga latest. Ha? Ay na po. Ang gusto naman pakinggan ni Rich, ni Raymond yung bang si totoo ba, AJ Raval? AJ, totoo ba buntis ka? Oh! Kaya sabi ni AJ, hindi naman daw siya buntis Nagpakita pa siya ng latest bikini shots niya. Ganda, wow! Sana all. Abangan mo din yan. So, tuwing alas 3 ng hapon hanggang alas 4, ang Chika Dingding ni Eddie Gay at ni Mami M. alas 3 hanggang alas 4 sa programang Chika Dingding. Alright. DY Patrol, DY Patrol, Morning Edition, DY Patrol, Morning Edition. Mga kapitbahay, unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for the family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, nagpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Galupang Street, Cavite City, Isabela, main office with branches at Centro Cabatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo! Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, mag-good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387, or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Cavite City, Isabela.
Mga kapitbahay, unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for a family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, nagpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Dalupang Street, Cavite City, Isabela, main office with branches at Centro Cabatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact number 0917. Sa Pagdaman Diwa Patrol Morning Edition ay latest update po natin as para sa Isabela COVID-19 update sa ating pong probinsya ng Isabela. Kaya ingat-ingat po tayo mga kadiwa sapagkat nalalagay po sa national na balita ang ating lambak ng ngayon, particular po ang lalawigan ng Isabela na medyo nagkakaroon ng pagtaas ng mga bilang ng tinatamaan ng COVID-19. As of yesterday, Monday, August 1, base po sa pinalabas po ng ating Isabela COVID-19 ng ating pong Isabela Provincial Information Office sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng talaan naman mula po naman sa ating COVID-19 update. As of yesterday, mga kadiwa, meron po tayong mga bagong cases ng COVID-19 na kung saan ang bilang Apo Sangguniang Apo Konsi, Sangguniang Palalawigan, Jong Manis Gapasin, meron po tayong bagong kaso ng COVID-19 as of yesterday, 53. Take note, we have 53 new cases ng COVID-19. At sa ngayon, ang active cases po natin sa ating pong lalawigan ng Isabela, meron na pong bilang na 280 ang ating pong active case dito po sa ating lalawigan ng Isabela, na idagdag na dyan yung mga bagong tinamaan ng COVID-19, 53. At awa naman ng Panginoon Diyos, wala naman pong namatay sa mga bilang na meron pong tayong 280 COVID-19 sa ating probinsya. No deaths, no record of deaths. Very, very, very good. At sa paniniwala natin kasi, ito mga tinamaan ito ng mga bagong kaso ng COVID-19, ang mga ito naman bakunado na, baka kulang lang o kayo sa bakuna, kinakailangan po magpa-booster shots na kayo, Ito nga po yung ginagawa ho ngayon ng ating national government, na kung saan ay talagang hinihikayat po ang sambayanang Pilipino na magpa-booster shots, especially po, meron na rin pong talaga pong mga nakalaang bakuna na rin po para sa ating mga mag-aaral, mga estudyante, na kung saan ay hinikayat na rin po kayo na magpa-booster shot sapagkat meron naman pong akma at tama na dosage para po sa inyo sa inyo pong bakuna for booster shots. Kailangan magpa-booster shots na po tayo. Ako, for second dose na ako. Scheduled namin tomorrow sa Barangay Tagaran. Kaya I don't think so na I can handle my program tomorrow. Ay, joke lang po yun. Titinang lang natin. Meron schedule ang booster shots po ang Barangay Tagaran tomorrow. Sa mga kapwa ko, mga Tagareño, magpa-booster shots na po tayo bukas. So, ang total deaths po natin ngayon, magmula nung 2 years pa na nakalipas, magmula nung nagpumutok ang COVID-19,
may malaki-laki rin until today. Meron po tayong bilang na 2,279. At ang mga naka-recover naman po as far as COVID-19 for this igangay year, ito po ang pagpasok po ng 2022, particular na po itong August, we have 33 recoveries. Ayan. Uy, may nag-text. Yung text doon sa 53 na total new cases natin, sabi ni, good morning Abigail Marie, and Purok 7, Barangay Taguran. Good morning. Ano daw po yung mga, sabi niya, good morning sir. Sino po ang may malaking bilang ng COVID-19 as of this date? Sige mama, titignan ko ha. Wait lang ha. Wait lang kayo ha. Papaano natin doon kay Anal sa gaban. Pero kompleto na tayo. Oras pa lang nakikita ko, top notcher ang kawayan. Top notcher ang kawayan. 17. Alam mo, 17 daw. 17 as of yesterday. Oh my God! What is happening to you people? Bakit kayo tinamaan ng COVID-19? Nandiyan pa rin yung banda ng COVID-19, sabi nga lang ating buting Governor Rodito Albano, Vice Governor Faustino Boji III. Kaya patuloy pa rin po tayong observe ang ating pong health protocols. Face mask! Pwede face shield na rin kayo kung pupunta kayo sa maraming tao kasi talagang pa rin, nandiyan pa rin po banta ng COVID-19. Siyempre, maghugas po ka ng kamay parati. Ayan, ha? Observe social distancing. Pero social distancing, wala na. Hindi na nasusunod kasi kung minsan. So, ang City of Kawayan, we have 70. Ito na. Ang City of Kawayan, meron po tayong bago, 17 new cases ang Kawayan. Number 1, ang Kawayan. Number 1 ang Kawayan na meron pong 17 case ng COVID-19. Ang pumapangalawa ay ang bayan naman po, ang bayan po ng Kabatuan. Meron silang 8 ang Kabatuan, Isabela. Good morning sa mga taga-Kabatuan. Meron kayong bagong kaso ng COVID-19. You have 8. Pumapangatlo ang Nadanan. Ang Nadanan, meron pong 6. Ang Nadanan, pangatlo, 6. Pumapang-4, ang bayan ng San Mateo, meron po silang 4. Ang San Mateo. 3 sa bayan ng Ramon. 3 sa bayan ng Ramon. 2 sa bayan ng San Mariano. Tig-1 ang bayan ng Alicia. Kabagan, 1. Gamu, 1. San Guillermo, 1, at ang San Pablo, 1. Ayan. So, yan po yung mga may bagong mga kaso ng COVID-19 na ang bilang po ang Kawayan City ang number 1. City of Ilagan, wala silang COVID-19 case, new cases ng COVID-19. Ang Santiago, putok ang Santiago City Tingnan mo nga, Annalisa, wala tayo rito ng Santiago. Ang Santiago, putok po ang COVID-19 din po nila. Ang Santiago City, malaki din ang bilang ng tinamaang ikangay kaso ng COVID-19 ngayon sa lungsod ng Santiago. So, kaugnay nito mga kadiwa, ang ating pong buting Governor of the Province, Governor Rodito Albano, Vice Governor Faustino Boji III, ang ating mga health workers at ganoon din po ang mga local officials, dito po, dalawin po natin, kahit na kayo po ay nakapag second dose na at matagal-tagal na rin po kayong ika na pagbakuna, paano na ho kayo, magpa-booster shots na ho kayo. Kung wala pa kang first booster shots, mag-first booster shots na kayo. At doon sa mga nakapag first booster shots na, tapos na ho, at kung kayo po ay more than 3 months na ho, mag-4 na buwan na ho kayo, magmula nang maturukan kayo, pwede na po kayong mag-take ng inyong second booster shots. Sapagkat malaki lino itong panlaban sa COVID-19. Talagang nakikita natin, nagtetrend na ho, in other ikangay areas ay talagang naglalabasan na naman po yung bilang o yung mga ikangay usapin na maraming mga tinatamaan o nagkaka-COVID-19 na, at nagkaka-COVID-19 na naman po. Kaya po yun yung mga ilang mga sitwasyon ngayon
na nangyayari naman po na usapin ng COVID-19. Kaya nga po, yung mga estudyante ngayon, yung mga mag-aaral ngayon na nakatanda na nga po, nalalapit na nga po ang pagkakaroon nyo ng 100% na face-to-face classes sapagkat naumpisa naman na, no, na may go signal na ang ating gobyerno na mag face-to-face classes na po tayo, especially po sa nalalapit na pasukan, come August 15, ay ang ating mga nasa pampubliko at mga pribado, mga pampublikong paaralan na hinikahit na po kayo na magpa-booster shots na. Maging mga nasa pribadong eskwelahan ng mga nag-aaral, kinakailangan na rin ninyo sumunod po magpa-booster shots daw tayo para tuloy-tuloy na, no? Tuloy-tuloy na yung ikang ay 100% na face-to-face classes ninyo, no? Si Mr. Ezekiel Kilang, I don't know kung nakapag-booster shots na to ng kanyang first booster shots. Wala pa ata. Mr. Kilang, you better take the second take the booster shots para so that you can serve your countrymen very well. Oh, countrymen. For bringing the very the truthful news, good news and truth news. Kasi ayan, we are talking, we are encouraging our people to please take a booster shots, but we are behind the microphone are not doing the things na magpa-booster. So what's the use of calling them if you are not also boosterizing yourself? Boosterizing. Joke. Ano ninyo? Ang schedule namin tomorrow sa Barangay Tagalan booster shot. So ako magpapa-second dose na po ako. Kasi if I remember it right, if my memory serves me right, I have my first booster shots something in the middle of February or first week of March. Sabihin na natin ng March, June, July, August. So hindi pa rin pala pwede, no? Hindi pa pwede. Oo nga pala, tingnan ko. Kung January kaya, i-advance ko lang. Mag-activate ako ng January. Tingnan ko ngayon record ko. Kung pwede na ako sa second dose ng booster shots. I think pwede na ako. Kaya kung wala po ako bukas, ibig sabihin nagpa-booster shots na ako. Aba, pwede na, Senior ka na yun. Aba, hindi pa ako senior. Danag. Ikaw, Mr. Raymond Mohan, you are talking not good. Talking not good. Yung mga nandun, no? Yung si good morning mga misis. Ayan, how are you? Yan yung mga magagandang host natin po ngayon sa himpilan ng NBS-DWDY. Talagang you can only find those sa himpilan ng NBS-DWDY, those beautiful faces and beautiful ladies. At yung mga handsome anchorman, handsome announcer. Sabi ganun. Diba? Sabi niya kahapon, sabi niya sa intro niya sa Good Morning Business, natatawa lang agad siya, mag-i-intro pa lang, tawa. Bago na lang tawa niya bago siya sabihin yung pangalan niya. Danag. Ay, naapo. Okay, so mamaya mga kadiwa, so yan po, no, sa ating update po ng COVID. Bago, as of yesterday, we have a total of new case ng COVID-19, we have 53. At among the number of 53, ang number one na may maraming cases po ng COVID-19 ay ang city of Kawayan. They have 17 new cases ang lungsod ng Kawayan. Sinundan po ito ng bayan ng Cabanatuan. They have 8 cases. At ang Adaran 6, San Mateo 4, Ramon 3, Deres Alicia, Cabanatuan, Alicia Cabangan, Gamo, San Guillermo, and San Pablo. They have recorded 1 new COVID-19 case. Oras, 10 minuto, makalipas po ang oras ng alas 8 ng umaga. Magbabalik po ang ating Diwa Patrol Morning Edition. Nakisamin po na 5.
Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387, or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Hawaiian City, Isabela. Mga kapitbahay, unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for a family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, nagpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Dalupang Street, Hawaiian City, Isabela, main office with branches at Centro Cabatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo! Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387, or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Hawaiian City, Isabela.
DY Patrol Morning Edition. DY Patrol Morning Edition. Okay, ganun. 15 minuto makalipas po ang oras ng alas 8 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa DY Patrol Morning Edition. Mainit po ang naika na pinag-uusapan ng mga marites po kahapon sa ating lalawigan ng Isabela, especially po sa mga member consumer ng Isabela Electric Cooperative 2, ang naging mainit na pagpapahayag ni Mayor Jose Mari J. Diaz na kanyang panawagan na ang ilan sa mga namumuno o pinuno ng Isabela Electric Cooperative 2, particular nga po ang kailang General Manager ng Isabela Electric Cooperative 2 na si on leave pa yung kailang General Manager na si David Solomon Sikian sa pagiging bilang General Manager ng Iselco 2. Makaraan, kung matatandaan po, makaraan na mag-utos o magbaba ng kanilang liham o kalatas ang Board of Directors ng Isabela Electric Cooperative 2 sa pamumuno po ni Walifredo Binag na noong nagdaang buwan ng July, and that is July 6, I think, it's July 6, ay meron po silang tama ba, July 5, July 6 sila tanggap, no? So, meron po silang, whatever, July 6 sabihin natin. Meron po silang kalatas, na board resolutions o approved na na napagkasunduan ng mga board of directors ng Isabela Cooperative 2. Makaraan na nung una po kasi ay noong una nag-file ng kanyang official leave, ang General Manager ng Iselco 2 na si David Solomon Sikian. Makalaan na pumutok nga po after that incident na may pamamaslang sa kanila pong dating audit manager na si Janet si Agnes Kabawatan Palse, ay pumutok po dahil nga po dyan. Let's go back to history. Throwback tayo, in connection po sa Iselco 2. So, nagkaroon po ng matinding usapin sa Isabela Electric Cooperative 2 because of the pamamaslang ng dating audit manager ng Iselco 2 na si Agnes Kabawatan Palse. Right? Binaril po ito ng riding in tandem. And after that, after a few days, yung pong mga gunman, yung tinuturong gunman at saka yung kanyang cohorts na nagmaneho doon sa motorsiklo na barilin na kailang barilin at mapatay itong si audit manager Agnes Kabawatan Palse sa loob mismo ng kanyang sinasakyan na isang Toyota Innova pauwi na sana sa bayan ng Tumawini, na kung saan nangyari po ang pamamaril sa may isang barangay sa may syudad ng Ilagan, particular po sa may barangay San Felipe, National Highway ng barangay San Felipe, City of Ilagan. Hindi ko na ma-remember kung kailan nga nangyari yung pamamaslang. Nabaril nga po itong si audit manager na si Agnes Kabawatan Palse. So, sa nangyaring investigasyon, after 2 days na mga ilang araw na nahuli yung riding in tandem, nagsingalong allegedly one of the nag-ano po siya ng kanyang sinumpaang salaysay, na nag-i-involve sa ilang mga pangalan. Meron na nga yung isang pangalan dyan na na-involved na empleyado rin o director din ng Iselco 2 ang nagpakamatay or aksidente. So in connection with that, na-involve yung pangalan nag-umutang yung pangalan ni General Manager David Solomon Sikian. So pagkakabutang ng kanyang pangalan, so sa pag-interview natin sa kanya, nung in-interview natin sa kanya here, siya po ay nagpansamantala nag-file ng kanyang leave for 1 month para bigyan daan ang isinasagawang investigasyon sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan and other internal matters sa loob po ng Isabela Electric Cooperative 2, na kung saan may mga tanong, may mga gagawin so para mag-giveaway umano sa investigasyon at especially sa kanyang tanggapan o sa kanyang pinamunan, para doon po hindi mabahiran na meron pong mag-intimidate siya o kung mas ma-influensyahan niya o something like that. So nagbakasyon siya, nag-file siya ng leave, so habang dinidig na yung kaso, and then lumabas na nung following that, after so many weeks, so ilang weeks, and yung humahawak ng kaso na isinampa na laban sa kanya
na kung saan ito naman po ay na-dismiss ng isang ng city prosecutor from Tuguegarao City, Cagayan. Ang naira po, nandun po napunta yung kanyang kaso sa Cagayan City, Tuguegarao City, Cagayan. The reason why, according to them, according to sa pagkikimanan natin sa kanya, balik tanaw tayo, siguro kaya po napunta doon dahil nga po it so happen na yung nga pong may bahay, yung husband nitong the late audit manager si Ma'am Agnes, it's also a judge, no? Parang hindi to for delicadeza, which is tama naman siguro yun, o nice move, para hindi nyo ma-influensyan. So the case is being transferred o doon po sa Tuguegarao City ginawa ang pagdinig sa kaso. But yun nga po, after yung makita, parang dito nga po ay hindi po parang na-dismiss o hindi po yung sa kaso, kaya nga po doon sa laban kay General Manager David Solomon Sikian ay na-dismiss po, no? So tapos nung na-dismiss, after a few days bumalik siya sa trabaho niya, balik siya to work. Na-interview nga natin siya noon nung pagbabalik niya, siya, nasaan na kayo, kumusta na kayo. So ibig sabihin nung nakapanayam natin siya, that was the first week of July also, nung I think that was Friday or Monday natin siya nakapanayam nung July, So sabi nga niya, balik na siya sa trabaho, nandun na siya, ginagawa na niya yung kanyang trabaho para hindi daw po madiskaril naman ang pagpapatakbo ng electric cooperative ng Iselco 2. But after a few days, napag-alaman natin through mga love letters in the air through General Manager David Solomon Sikian, that siya rin po ay muli pong leave, parang ang tingin ko parang forced leave, parang gano'n ang basa ko noon, kasi nga hiniling ng board of directors through their board president Walfredo Binag na ito, meron ako, wait lang sa mga nasaan na ba yun yung atin, nagpa-ano ba ako noon, nagpa-print ako noon, hindi, tingnan mo nga yung tingnan mo nga sa kay Annalisa, basahin nga natin uli kung nandun pa sa kanyang i-print nyo nga ako, kasi ang nilalaman noon, kinakailangan daw muna na siya ulit ng another 1 month vacation, 1 month leave muna uli siya, and that is July 6. So July 6, so kumbaga July 6 hanggang August 6 babalik na siya sa trabaho. So nagkataon yung August 6 is Friday, Saturday, so maybe sa Monday, August 8, so August 8 na ang balik niya. Sa kanyang pagbabalik ay maaaring ito na nga, habang hindi pa siya bumabalik, today August 2 and yesterday is August 1, may panawagan, ang punong lungsod ng City Government of Ilagan, na kung saan pinagbibitiw po ito. Pinagbibitiw sa tungkulin ni Mayor Jose Marie J. Diaz ng City of Ilagan si General Manager on leave, ng City of Ilagan si on leave General Manager Dave Sikian ng Isabela Electric Cooperative 2 o Iselco 2. Ginawa ng nabanggit na punong lungsod ang pahayag matapos po ang kinasasangkutang issue ng kooperatiba at maungkat pagkaraan nga po na mapatay sa pananambang ng riding in tandem criminals ang dating audit manager na si Agnes Cabawatan Palse. Ayon ba kay City Mayor J. Diaz ng Ilagan, hindi umano makatuwiran din na sa loob lamang ng Iselco 2 ipinipresenta ang financial audit report na sana'y alam din umano ng mga member consumer ang nagiging takbo ng electric cooperative. At inihalimbawa ng nabanggit na punong lungsod ang usapin sa tinatawag na reserve fund. Reserve fund na kung saan sa paniniwala ng nabanggit na punong lungsod ay meron pong mahigit sa 170 milyon or something 170 million at kung saan meron pong yung reserve fund na mayroong 173 million ay negative umano, at sinasabing meron din mga unpaid interest on share capital na 50 milyon. At napagalaban umano na meron namang share capital ang mga member consumer na 165 million.
pero according to them, according to sa pagbibigay information ni Mayor J, parang ang nangyari dito out of 165 million na share capital ng mga member consumer, parang 10 milyong piso lang umano ang na-declare o idineklara ng kooperatiba sa kanilang financial report. So, dahil sa mga usapin ito, hiling ng opisyal na kailangang masagot ang ilang aligasyong ipinupukol kay Sikyan para maibalik ang nawawalang tiwala at kumpiyansa ng mga member consumer sa pamumuno nito. So, as of now, ang panawagan nito ay maaaring nakaabot na, but officially ay hindi pa rin po nakakabalik. Hindi pa rin po nakakabalik si David Solomon Sikyan sa kanyang pagiging general manager, sapagkat on August 6 pa po siya magbabalik, dahil nga po katulad ng aking nabanggit, ito po yung basahin natin sa nanonood sa akin, makinig na lang muna kayo, no? Ito po yung laman yung kung bakit po nagkaroon po na nag-file ulit ng leave of absence for another 1 month si Dave Sikyan, dahil nga po sa kahilingan ng mga board of directors, no? So ito, no, so as agreed by the Board of Directors during the caucus held this morning, July 6, 2022, tama ako, to ensure that the ongoing mayor audit will not be tainted with any suspicious of influence or progressive exerted by the ISELCO 2 management, and to give the audit team the necessary leeway that they need, especially in assessing documents and records during the audit process and for the best interest of the cooperative. To cut the story short, sabi ko nga po sa inyo, ay July 6, nagkaroon po ng caucus sa mga board of directors ng ISELCO 2 at napagkasunduan nila na mag-leave of absence muli for 1 month si General Manager David Solomon Sikyan. So ito, ang kanyang pagbabalik ay August 6, malapit na August 2. So that is Saturday. So maybe sa So kaugnay ng kanyang pagbabalik, meron na nga pong panawagan ang local chief executive ng City of Ilagan na si Mayor Jose Manuel Diaz na pinagbibitiw na ito sa kanyang tungkulin, no? So kasi matindi rin yung matindi rin po yung parang din ito na kung hindi daw magbibitiw ito ay talagang they will do all their yung mga dapat nilang gawin para po mapatalsik, matanggal sa trabaho o matanggal sa magiging general manager, at yung po mga questions sila na about sa mga nakita nila mga irregularities on the part na may mga questions na hindi masagot. Ito po ay kailangan pong gagawa ng mga legal na hakbang na pagsasampa ng mga kaukulang kaso. So kumbaga dadali nila ito sa formal at normal na proseso na pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban po sa nabanggit na general manager. At malaki ang paniniwala nga po ng nabanggit ng punong lungsod ng City of Ilagan na dapat talaga na yung mga nangyayari sa loob po ng Isabela Cooperative, especially nga po sa usaping pinansyal at usaping mga technical na mga bagay-bagay may kaugnayan sa pagpapatakbo ng ISELCO 2 ay makatulad lamang na mapag-alaman at mapag-alaman ng mga member consumer ng Isabela Electric Cooperative 2. At dito nga po sa kailang mga nakikita, mukhang marami na nga po may mga allegedly, mga umano'y sa paniniwala po ng mga member consumer ng ISELCO 2 dyan po sa City of Ilagan, sa pagmumuno po mismo ng kailang ama ng syudad ng Ilagan, ay meron na marami na may mga mga milagrong nangyayari na kinakailangan din nila ng kasagutan, ng tamang kasagutan mula po sa mga kinaukulan at mga namumuno ng Isabela Electric Cooperative 2. Ayun. So yan ang ilan sa mga nagiging usapin ngayon sa kooperatiba ng kuryente as far as Isabela Electric Cooperative 2 is concerned. Nasundan pa ito kahapon Sunday, ang Manila nilangaw. Sabi nga po na walang quorum, hindi naman nilangaw, walang quorum. Walang quorum sapagkat hindi po namin yun po 5% ng total na kabuuan ng mga member consumer ng Isabela Electric Cooperative 2 na dapat pong dumalo. Na sinasabi ang mga pangunahing dahilan kung bakit konti ang mga dumalo ay karamihan po sa kanila base na rin po sa pagkikipag-ugnayan ng ating mga DY Patrol reporters from
from Malig Region na kinover po niya ang siya po ay nagtungo sa bayan ng Quezon, at sa Northern Isabela na si Fred Iringan at si Surquesa sa may Malig Region sa Quezon ay kailan nga pong napag-alaman at kailan pong napagtanto na wala nga ang quorum, at napag-alaman po nila base na rin po sa mga magbibigay informasyon din nila sa atin na ganoon din sa pag-ibig-ugnayan natin at pakikipanayam kay Board Member Edward Isidro na Chairman ng Committee on Power and Energy and also a member Consumer and Isabela Cooperative 2 na konti yung mga tao, huwag yun na-meet yung talagang ikangay yung mismo bilang ng mga dapat po na bilang ng mga mag-attend sa AGMA para po matuloy yung pong Annual General Meeting Assembly noong July 31. But they did not meet the number, so wala pong quorum na nangyari. At ang isa nga po, katulad ng ating nabanggit, the reason why, sa pakikipalayam na rin po natin sa kanila, kay Board Member Edward Isidro at sa ating po mga pagbibigay ulat ng ating dalawang reporter, courtesy of Mon Surquesa and Fred Iringan, ay the reason why, kung bakit ko konti ay hindi nyo po parang kulang sa information dissemination ang Isabela Cooperative in connection with their AGMA. Hindi ho sila naabisuhan, hindi ho nila alam na may AGMA because hindi ho nakarating o walang nakarating na information sa kanila na magkakaroon po ng AGMA ang Isabela Electric Cooperative 2. And that's according to them. So, ganun nga po ang nangyari. Kaya nga po, kaugnay nito, nanawagan din ang naturang board member ng ikalimang distrito, si board member Hepe Puray, para matuloy muli ang AGMA. Abay, kinakailangan nila magkaroon ng massive information sa pag-iimbita sa ating mga kababayan. Ano po ba yung mga pamamaraan na dapat kung hindi nila kung talagang kailangan nilang ituloy, ay kinakailangan po na mabigyan sila ng mga kalatas o invitation. Paano po ba magagawa? With a simple bond paper like this, di ba? Kung magkakaroon kayo na magre-reading yung mga tao ninyo o maniningil ng bill sa bawat bahay, abay kinakailangan na lagyan nyo na ito, magkakaroon tayo ng magpupulong, and then yung po mga kolektor ninyo, habang binibigay yung mga bill ng kuryente, isabay na rin ninyo pagbibigay ng imbitasyon, di ba? Nung kalatas. So, parang ganun. Kalakip po ng kalatas invitation kung ano po naman ang magiging agenda ninyo. And, one thing more, tama rin sabi ni Mayor Jose Marie J. Diaz, nanapalib ko po yung ikangay kanyang pananalita na bakit dinadala sa mga liblib na lugar ang mga AGMA o ang AGMA o meeting ng isa AGMA ng Iselco 2. Pwede na dito pwede naman daw po sa kanyang syudad ng Ilagan, sapagkat ito na yung pinakasentro malapit din na hindi mahirapan yung ating mga babae na magagaling ng Tumawini, Kabagan, sentro na yan. At saka kayang i-accommodate lahat kung ano pa. Ganun din sa Quirino Isabela, magkatabi na yan. Delfin Albano Isabela, merong shortcut na mapunta rin sa kanila. Di ba? Di ka na dyan sa bayan ng Roas. Sabi nga ni Mon Surquesa kapon, pwede naman dyan sa may bayan ng Roas. Why not? O saka ni Board Member Eduardo Isidro, pwede naman dyan sa bayan ng Roas. Di po ba? So parang ganun. So nagkakaroon tuloy ng doubt ang mga member consumers ng Iselco 2 in a connection with that, because of why do all those things na sa malalayong lugar ninyo ginagawa ang inyong AGMA, at parang bakit kulang sa information, bakit ganun, bakit ganun, maraming tanong, bakit hindi nabisuhan ng lahat ng ating mga member consumer ng Iselco 2. So dito gusto ba yun ng ating mga member consumer na matuloy po magkaroon ba matuloy po ang AGMA, but do it in proper way, yung pong pagbabahagi ng pagpapalakas po ng yung information, yung pong pag-imbita sa kanila. Sabi ko nga, maraming pamamaraan na makarating sa mga member consumer natin ang inyong mga nais iparating sa kanila, nais ipagawa, at sa pamagitan nga po ng pagbibigay ng tamang komunikasyon, wastong komunikasyon at wastong usapin kung ano ang mga dapat na pag-uusapan kapag kayo po ay magpapatawad ng pagpupulong. Ngayon, isa na sa mga pumudok siguro dahil nga po sa usapin na yan, ayan na nga po, ang punong lungsod mismo ng City of Ilagan ay matapang po na ang kanyang mga pagpapahayag na
panawagan na magbitiw na sa kanyang tungkulin bilang General Manager ng Iselco to si Ginoong David Solomon Sikian. We will try to get in touch with him by and by. Okay? Ginagawa na ni Annalisa Gamad yung ating line para makapag-communicate tayo with kung ano naman ang kanyang ikangay sa loobin sa panawagang ito. Nagatid po ng ating oras. Ma'am Vicky Pagdao, it's already 8:35 in the morning. Good morning, Juliet Gutierrez. Good morning, Richelle Calibroso Gaspar at Jonathan Correg. Meron ba bang mga nagpapashoutout dyan? Bigyan nga mga pangalan nila. Sabi mo na lang, I love you all. Dahanan. Magbabalik po ang ating programa Diway Patrol Morning Edition. Makalimutan pa po ang ilagay sa ating mga mahalagang hanap buhay.
Morning Edition. DY Patrol Morning Edition. Alas 8:40 ng umaga or 20 minutos sagbay na alas 9 itibigat at tanggal daw po iti Martes ados apo iti bulan de Agosto 2022. It's Ghost Month. Ang mukhang mag-Ghost Month ako ngayon na. Kayo yung hindi kayo nag-Ghost kahapon ako ngayon Ghost Month. Uy, morning sa lahat po ng mga teachers po natin, lahat po ng mga guro natin sa ating probinsya ng Isabela at Cagayabat ngayon sapagkat kahapon sinagawa po ang Brigada Eskwela dito nga po sa Lungsod ng Kawayan ayon nga po kay SDO sa ating mga Schools Division Superintendent dito po sa Lungsod ng Kawayan nagkaroon naging maayos at matagumpay naman po ang Brigada Eskwela yesterday dito po sa Lungsod ng Kawayan. Mabibigyan natin ng mga kalagdagang impormasyon kaugnay po ng nangyari Brigada Eskwela, especially po dyan po sa akin sa Mayaking Barangay, sa Barangay Tagaran, nga po Tagaran Elementary School na pinangunahan naman po ng ating pong Barangay Kapitan Wilson Dakoykoy at ilang mga miyembro po ng Barangay Kagawads natin at mga BHS, mga barangay mga health workers natin, ayan, at mga parents, mga magulang, mga iba't ibang mga stakeholders katuwa na kung saan natuwa naman po sinamahan po nila ang ating pong mga guro sa pamumuno po ni Principal Edmond Bumanlong. Kaya magandang morning po sa ating pong mga teachers ng Tagaran Elementary School at sa ating pong barangay officials ng Barangay Tagaran sa pamumuno po ni Barangay Captain Wilson Dakoykoy. Okay, 18 minuto bago po 19 na minuto bago po alas 9 ng umaga. Tanggap po tayo ng mga balita ngayon mula po sa ating mga patrollers. Dumago po tayo sa may southern part ng ating lalawigan na Isabela para alamin ang kanyang mga balita ngayon pong umaga ng Martes sa ating DY Patrol Morning Edition. Ang ating birthday girl, Michelle Zingalawa Banyaga. Morning, birthday girl. Okay, yes, good morning. Hi, siyempre, salamat. Kaliwanag, Conrad, pero another birthday working yan. At totoo tayo, particularly sa natin ng hydro para sa pagdating. Sabi mo, pwede, di ba uso naman ngayon, Raymond, yung tatawag ka sa mga delivery, na pwede naman siya magbayad ng GCash, di ba? O kaya maraming way ng pagbabayad para habang meron pa ako 15 minuto, makatikim man lang ako ng, hindi naman ako maselan hindi naman ako namimili pagkain. Tama na sa atin dalawa yung tigi-isang palabok na merong chicken joy, may french fries, tapos meron pang soft drinks, tapos meron pa yung ice cream na yun. Ano daw? Yung may birthday daw ang niligaluhan, so active yung GCash number natin. Nagbigay na kami ng regalo sa iyo kayo ng umaga, yung aming taus-pusong pagmamahal na pagbati sa iyo ng isang maligayang kaarawan sa iyong ikangay kaarawan ngayong umaga. Mula sa kaibuturan ng aming puso ang aming pagbati sa iyo noon. Kaya nga, yung mga nagbe-birthday ngayon, ang kanilang mga ginagawa naman na pagbabalik doon sa taus-pusong pagbati, tandaan mo, sabi nga ng Panginoon Diyos, it's better to give than to receive. Yes, okay. Maraming salamat. So, may maasahan na kami nila. Pwede kayong bukas ka din, Conrad. Bukas, doble na yun. May kasama ng syempre, may kasama ng hamburger yun na yung parang sa Burger King na malaki, yung tawag din, yung malaki lang, tapos basta gano'n, Oo, bukas meron tayong dito, pwedeng magtungo dito sa ating private resort kaniwang Conrad. Free means bukas, no? Wala, pag gagastos ka naman, bibilan mo kami ng swimming trunk, bibilan mo kami ng syempre, kami naman hindi kami manginginom ni Raymond ng ng mga alak, di naman kami masyadong maselan. Alam mo naman yung brand ko, yung naglalakad, yung tinatawag nilang Johnny Block, mas talong magastos.
Okay, yes. Naku, mahal masyado yung Johnny Walker. Lalo sa panahon ngayon, no? Calling sa ating OIC, baka siya naman ang sponsor. Kalimutan mo lang yung nagsasabi namin. Okay, sige, muli, happy birthday. Sige, sa balita. Yes, of course. Ito nga kaliwang ko. Pero bago buti na lang, mukhang meron mag-sponsor sa'yo. Sabi niya, 4 months na lang, idol, see you Philippines. Sabi niya, so, ito, mukhang ito yung yung ikang magbibigay din ng maligayang Pasko sa akin. Okay. Si Ma'am Vicky Pagdao, sabi niya. Yes, kaliwang ko rin, no? Tuloy na hinihintay ang pagdating ng tuluyan by chopper, no? Na ni Administrator Benny Andiporda, kung saan magkakaroon nga, no? Ng karapatang particularly press conference sa mamaya sa Magat na BUDEC. At patungo tayo on the way na tayo doon kaliwang Conrad para sa nabanggit na pagtungo o first visit ni Administrator para sa kasalukuyang administrasyon ni President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte. At isa sa atin na alamin kung ipagpapatuloy ba ng kasalukuyang administrasyon, particularly na National Irrigation Administration, ang libreng patubig na sinimulan noon before ng President Eric Estrada per after na naisip sinalit agad ang pagbabayad ng tubig ng mga farmers. And yet, ito nga mo, pangbago din si Pangulong Duterte ay tulong ng sinansila at libre ang pagbabayad ng tubig katuwang patubig sa mga farmlands. Alam din natin yung mga report kung ano pa ang mga blessing ng proyekto at programa. To interrupt you, medyo hindi namin maintindihan yung balita mo, medyo ngongo, ano nga lang saglit ang inyong signal, ayos mo nga yung magandang pangangatawan mo na ilagay sa magandang lugar. Yes, ayan, how copy ka din ang Conrad? Ayan, okay na, parang ito na yung tinatawag nila na parang mismo na bote. Yes, salamat. Yun nga yung binabanggit natin kaniwang Conrad, no? Isa sa ating alamin kung magpapatuloy ba yung libreng patubig na binibigay ng dating administrasyon sapagkat ito ay particularly sa mga farmers. Nakakatipid kasi sila ng 2,800 o 3,000 pesos para sa isang hektaryang patubig. So, alamin natin yan kung ipagpapatuloy ba yan. And at the same time, kung ano pa yung ibang programang ilalaan sa Magat Dam. Dahil nga sa tinatayo ang Magat Dam noong ama ni President Bongbong Marcos at ngayon siya muli ang presidente ng ating bansa. Kung ano nga ba ang karagdagang ibibigay niyang programa o proyekto para sa Magat Dam Reservoir kaniwang Conrad. So mamaya yan sapagkat on the way pa lang siya via chopper yung kanyang pagdating at magkakaroon na ng formal press conference sa Nia Magat Dam, BUDEC, kaniwang Conrad. And of course, Nutrition Month. When we say Nutrition Month, para ito hindi lamang sa mga malnourished children, but of course, mabibigyan sila ng karampatang tulong. Ang mga teenage mommies na sa lungsod ng Santiago, na kung saan, particularly yung mga anak sila na underweight, ay tuluyan ng binigyan ng pansin at importansya sa Nutrition Month celebration. Every barangay, in 37 barangay, kadiwang na Conrad, ay mabibigyan malalaanan ng karapatang pondo ang mga nabanggit na teenage nanay kasama ang kanilang mga underweight na anak para sa ilalim nito sa tamang nutrisyon. At least sabi na nila on Nutrition Month magkakaroon ng feeding program para sa kanila. At the same time, magkakaroon din sila ng karapatang information drive na sinasagawa ng bawat barangay para ito sa pagdiriwang nga ng 1 ng Agosto. At sa pamamagitan ng kanilang mga barangay officials, barangay captains, at mga VHWs ay magkakaroon din sila, magbibigay din sila kaniwang Conrad ng gift pack sa mga nabanggit na nanay. So ito ay binigyang importansya sapagkat naniniwala ang pamunuan ng City Health Office in coordination of course with the city government na sa pamamagitan ng tamang nutrisyon ay makakamit ang isang mapayapat na lusog na pamayanan. So sinisimulan nila ito mismo sa mga bata, sa mga nanay para kahit paano ay mabigyan sila ng paano mabigyan ng karampatan at tamang nutrisyon ng kanilang mga anak. Especially yung mga poorest of the poor na kung saan isasailalim din ito sa tulong din of course with the Department of Social Welfare and Development kaya kahit after ng Nutrition Month ay mapapatuloy pa rin sila ng karapatang tulong lalo pa yung mga teenage mommies na walang katuwang sa kanilang pamumuhay o kung tawagin natin
ay single mom. Even mga teenage mommies na maaga din nag-asawa Kadiwang Conrad ay mapapabilang sa nabanggit na programang ito. So mamaya Kadiwang Conrad, magbibigay pa tayo ng mga karagdagang information once na tuluyang dumating ang NIA administrator sa Magat Dam Buildek, ito ang si Administrator Benny Antiporda. DY Patrol, Michelle Zingalao Banyaga, reporting live. DY Patrol. DY Patrol. Morning edition. DY Patrol. Morning edition. Maraming salamat Michelle Zingalao Banyaga sa umikangay mga balita o updates po kaugnay lang po pagdating ng NIA Administrator dito po sa ating lalawigan ng Isabela, particular nga po dyan sa Kaybayan ng Labon, si Benny Antiporda. At ganoon din po ito pong Nutrition Month celebration natin ngayong buwan na to, di ba ngayon? Saka linggo din ng wika ngayon, you know? Buwan ng wika pala, hindi linggo, buwan ng wika Pilipino. Naalala ko tuloy sinasabi ni Senator Robin Padilla, dapat po ang ating pong mga ginagamit po ng ating pong pananalita o ating pong mga wikang Tagalog. Huwag po tayo magsasalita ng mga English, hindi lang po sa buwan ng Agosto, kundi sanayin mo natin ang magsasalita ko natin ng ating wikang Pilipino. Kaya ikaw Mohan, don't even dare to speak English, you must have to speak Tagalog. Ha? Ano ba yun? 10 minuto alas 9 ng umaga. Magbabalik po ako, promise. Pagbabalik po mamaya, kasama na naman po natin ang mga report ng ating mga DY Patrol reporter in their respective AOR. Good news. DY Patrol Morning Edition. 8 minuto bago po alas 9 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa DY Patrol Morning Edition. Ngayon pong ato na Martes, Tuesday edition ng ating program DY Patrol Morning Edition ng Agosto 2022. Mods! At sa mga nakikinig po, meron lang mo kaming ito na paki-search nga po ninyo, paki-Google, tawag ba dun? Google o paki-ano nyo sa mga ninyo ko. Ano po ba ang Tagalog po? Sa Tagalog po yung photographer. Ayan. Kasi alam ko na yung alam ko na po, pero bibigkasin ko to mamaya, pero ano nyo muna ako, i-text nyo ako kung ano ang Tagalog po ng photographer. At tanong nga natin kay Kadiwang Mods Surquesa. Magandang umaga, Mods. Yes, magandang umaga, Kadiwang Conrad. Ang pagkakaalam po natin sa Tagalog ng photographer,
litratista ata, parang Ilocano ata yun. Ilocano yung litratista. Nga kasi iti Tagalog iti ko tama. Yung litratista kasla tama iyo ko na mga Ilocano. Ma'am Joyce Ramones, saka doon sa kasama mong tabatchichin, pakitan mo nga ako ng Tagalog ng photographer. At Ma'am Vicky Paggaw, search nga ninyo at ganun din Ma'am Marivic Pagayatan. At iti ang Tagalog kasi ng photographer, hindi po parang sa pagbinanggit ko to parang masamang pakinggan, pero sa totoo lang yun po ang Tagalog po ng photographer. Ano ba yung Tagalog na alam mo, Kadiwang Conrad? Ang ito no, kaya nga po i-search niyo, i-correct din ho ninyo ako, pero sa pagkakaalam ko po, na ibig sabihin ng photographer ay maniniyot. Oo nga. Para i-search yun, yung po talaga Conrad, ano? Tamang biglas ng ng Tagalog sa photographer. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng photographer, Kadiwang Conrad. Ang pumasok talaga sa akin yung litratista, pero naalala ko, Ilocano pala yun yung litratista. So, hindi ko alam kung ano ang Tagalog ng photographer, Kadiwang Conrad. Kaya nga kapag ikaw yung photographer, Bods, yun naman pinipicture mo, ano naman doon tawag doon? Ayun, hindi natin yung pinipicture mo, wala rin. Hindi ko rin walang pumapasok sa ating isip at Kadiwang Conrad, ano? si Raymond kasi iba yung nasa isip. Sa totoo lang, no, mamaya Kadiwang Mods, kung may oras ka, mayroon naman yung anak mo, mayroon namang gadget yung anak mo, search nyo yung photographer, talagang lumalabas sa photographer sa Tagalog po ay maniniyot. Pero sa pag yun naman doon pipicturean mo, yung modelo mong ikukunan mo ng ng larawan, nagkatawa ka! Laalamon! Wala. Kitab ni ko ni Tricia. No, suna iti modelo. Lalanood ka ba dyan? Tingnan mo, Tricia, i-search mo yung photographer. Tama ko, di ba? Tama, di ba? Maniniyot yung yung photographer, di ba? So pag ikaw naman, pipicture ka, na yung tawag naman doon sa pipicturean mo. Budeng! Napukaw ka! Katawa ka! Nakatawa sa mga niya! Hindi natin alam, Kadiwang Conrad. Ngayon ko lang na-encounter yan, ano? Oo nga. Kasi ang talagang ginagamit po natin kapag nakaka-encounter po natin na ganyan, yan ang photographer, ano? Magaling na photographer yan. Wala pa tayong naririnig na ganyang, siguro, karamihan siguro alam naman nila, kaya lang masagwang pakinggan at pag Ilocano kasi iba na ang kahulugan nun na Kadiwang Conrad. Kaya siguro hindi na ginagamit yan na salita. Yung photographer na lamang ang talagang popular na ginagamit yan na Kadiwang Conrad. At yung litratista, pwede naman siguro yun, Kadiwang Conrad, para mas magandang pakinggan na Kadiwang Conrad. Correct. Ko na nagbibigit paggaw dito from Hong Kong. Isumit lang diya imbagak. Iso ka nang tinakita na. Ngayon diya letratista, ti ko na nakit. Letratista ka kasla iti kuha kay alphabet diya kasla malagip mo diya gadadal tayo diya ada ipakpakita ng alphabetical words kasla kasgiyomit ti kahit sa iti letratista. Yes, yung per letra na sinasabi. Pero yung naririnig kasi natin na tawag din sa mga photographer noon ay litratista, no? Yung naririnig natin na Kadiwang Conrad. At yung sinasabi mo, parang ngayon ko lang na-encounter Kadiwang Conrad. Okay, so ganoon talaga nakakatuwang pero kung baybayin natin ito sa wikang Pilipino at sa Tagalog na pananalita, kasi yung mga Tagalog na pananalita natin at sa usap yung mismong pagbaybay natin sa mga wika, parang iba
kasi ang pagkahulugan, pero itong tamang pagbaybay o tamang pagbigkas, wala kang hindi mo makukuha at hindi papasok sa kaisipan yung bang parang hindi magandang pakinggan, pero ang tamang nasa tao kasi yung tamang pagbaybay ng mga wika. Para tayo mga naging para tayo ngayon, para tayo tama buwan ng wikang Pilipino ngayon, Kadiwa Mods. Parang ano ka na kasi buwan ng wika ngayon, Agosto, kailangan natin yung mga malalalim na Tagalog, dahil yan po naman ang pambansang wika po natin, Tagalog. Although marami po nga mga languages na ginagamit po natin sa ating bansang Pilipinas, pero yan kasi talaga yung national language po natin, ang Tagalog o Filipino. Okay, ito bagay, buwan naman ng wika ngayon, siguro itong buwan ng Agosto, marami tayong magre-research kaming dalawa ngayon ni Raymond ng mga katagang malalalim na Tagalog para siya rin nating gagawing pananalita at yung tamang pagbaybay ng mga pananalitang Tagalog. Moods. Inapukaw ka, umikot ka man baset, pero medyo, nawala ka, medyo gumalaw ka nga ng bahagya, at ikot mo ng konti, ayan, para maganda ang dating ng iyong pananalita. Okay. Sige naman. Okay. Maraming salamat, Kadiwang Conrad, mga kaibigan. Kahapon po ang unang araw ng Brigada Eskwela. At batay po sa ating mga nakaugnayan na mga guro, naging maganda naman ang response ng ating mga magulang, particular. Napukawan, pananan, napukaw Jerry Sigdal, titimalig boy. Analisa. So, medyo na tayo, medyo siguro magkakaproblema tayo ng linya, Ayan, nawala. Well, anyway, Brigada Eskwela, yung kanyang inahatid na balita na kung saan kahapon nga po, nag-umpisa na po ang ating Brigada Eskwela, not only here in Kawayan and also in other municipalities and nationwide, na kung saan itong Brigada Eskwela ay hanggang nagsimula kahapon, August 1 hanggang August 26. So, with that, mga kadiwa, pansamantala na pong magpapala mga ating programa Diwa Patrol Morning Edition sapagkat pasado alas 9 na po tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakasama ngayong umaga sa ating programa Diwa Patrol Morning Edition Agosto 2022, and thank you very much sa mga nakikinig at nanonood po sa ating Kapitbahay Channel sa CMD Cable at sa lahat po naman mga bumubuo sa CMD Cable. Magandang umaga po sa inyo lahat at keep safe everyone. Magandang morning po sa mga nakikinig at nanonood po din naman sa ating FB Live sa DWDYAM at DWND 88.5 at sa aking Facebook Live Conrad de los Reyes. Magandang umaga po. Keep safe everyone. God bless. DY Patrol Morning Edition DY Patrol Morning Edition.